Sige, simulan na natin ha. Magandang hapon, mga estudyante, guro, mga empleyado, administrador ng ating paaralan sa panguna ng ating Pangulo, Dr. Danilo Viayap, at ang members of the Board of Trustees. Maka-YouTube po tayo. So all your family members, mga friends, can join us in this or listen through the YouTube. Of course, include the families outside, like the Valeriano and the Umali clan and related families, all our brothers and sisters in Christ all over the world. They're following us in the YouTube. Members of my family, of course, my children, grandchildren, all our relatives and friends, including our daughter Grace in the US with first Grace and Edwin, also following us in YouTube. Now this is our afternoon devotion, entitled Graceful. That is the title of our devotion this afternoon. So we will start with a word of prayer. Okay, let's all join in making the sign of the cross in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. As the day draws to a close, much of creation, plants and animals, goes quietly to rest. Only thus your human creature, Lord God, sometimes continue to mull over the day's happenings. Coming here before you, O Lord, we beg you, in your mercy, to grant us peace and rest. Take away our anxieties, for only with your gift of rest will we be able to rise refreshed in the morning to serve you as you ask of us. Bless those whose lives call them to continue wakefulness, whether to work or to care for others. Forgive our failings, our sins, and as you do so, help us let go of them as well. In your grace, we'll be free of them tomorrow. We ask this in Jesus' name. Amen. As I mentioned, the title of our short meditation for our devotion is Graceful. And this should be taken from the Portals of Prayer. But I'm going to read first in Tagalog. Kawikaan. Kabanatang 4, simula sa una hanggang 9 na talata. Ulitin ko. Kawikaan, chapter 4, kabanatang 4, simula sa una hanggang 9 na talata. Babasahin ko na sa Tagalog version nito ng Bible. Meron tayong Tagalog version ng Bible dyan sa library. Okay? Dito sa main library. Babasahin ko na, Okay? Makinig lang. Dinggin ninyo, mga anak, ang turo ng inyong ama. Sa inyo ang unawa kung laging diringgin siya. Pagkat tiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya't aking mga katuruan, huwag mong isang tabi. Noong ako ay bata pa, nasa kupkup
pa ni Ama. Batang-bata, walang malay, tanging anak nga ni Ina. Itinuro niya sa akin at kanyang sinabi, sa aking mga aral, buong puso kang manangan. Sundin mo ang aking utos at ikaw ay mabubuhay. Ulitin ko yun, ha? Sundin mo ang aking utos at ikaw ay mabubuhay. Salita mo'y huwag mong lilimutin o tatalikuran. Paliwanag yun, ha? Salita ko'y huwag mong lilimutin o tatalikuran. Salita ng Diyos yun. Okay? Ang pangunawa at karunungan, sikaping makamtan. Huwag mo itong pabayaan at ikaw ay kanyang iingatan. Tandaan natin, no? As we listen to the Word of God, the Holy Spirit works in our hearts. Gumagawa siya sa ating mga puso. Okay? Huwag mo siyang iiwanan at ikay kanyang babantayan. Unahin mo sa lahat pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong mata mo kahit paano kamahal. Karunungay pahalagahan at ikay kanyang itataas. Bibigyan kang karangalan kapag iyong niyakap. Siya'y korona sa ulo, sakdal ganda, anong inam, at putong ng kalwalatian sa iyong katauhan. Ulitin ko yun, ha? Siya'y korona sa ulo, sakdal ganda, anong inam, at putong ng kalwalatian sa iyong katauhan. Yan ang mga kawikaan, talata sa kawikaan, kabanatang 4, simula sa 1 hanggang 9 na talata. Pwede nyo sundan yan, no, later on. Sundan nyo sa ating Bible dito sa library. Babasahin ko rin ang mga awit, no? Okay? Okay. Babasahin ko rin, no? Mga awit, o ito yung psalm natin, kabanatang 86. Ang pamagat nito ay panalangin upang tulungan ng Diyos. Yan. Halimbawa, kayo ay kukuha ng exam ngayon, di ba? No? Dapat manalangin kayo para tulungan kayo ng Diyos. Okay? Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Yan. Tugunin mo, Yahweh, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Pagkat tapat sa iyo, buhay ko'y ingatan. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Panginoon, lingkod mo'y dulutan ng galak. Okay? Pagkas sa iyo kaluluway tumatawag, mapagpatawad ka. Tandaan niya, mapagpatawad ka. At napakabuti na dumadalangin at sa nagsisisi, ang iyong pag-ibig ay mananatili. Tandaan natin yun, na nasa pagsisisi, repentance. Ang mahalaga repentance, okay? Magsisi sa ating mga kasalanan. Okay? Pakinggan mo, Yahweh, ang aking dalangin.
Tulungan mo na po akong iyong dinggin. Dumaraing ako kapag mayroong bagabag. Okay? Iyong tinutugon ang aking pagtawag. Sa sinumang Diyos, wala kang kawais. Ang iyong gawa ay walang makaparis. Ang lahat ng bansa na iyong lalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong pangalan. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila. Tandaan natin yun, ha? Siya lamang ang Diyos na dakila. Na anumang gawin ay kahanga-hanga. Okay? Ang kalooban mo ay ituro sa akin at tapat ang puso ko na ito'y susundin. Turuang maglingkod ng buong taimtim. O Panginoong Diyos, buong puso'y laan, pupurihin kita magpakailanman. Yan. O, at ihayag ko iyong kadakilaan. O, pagkadakila, pag-ibig mong wagas. Ulitin ko, ha? O, pagkadakila, pag-ibig mong wagas. Dahil sa pag-ibig, ako'y iniligtas. So, iniligtas tayo ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, di ba? God loves us. Tandaan natin yun. Di hinayaang masadlak sa daigdig ng mga patay. Mayroong mga taong ayaw kang kilanlin, taong mararahas na ang adikain ay labanan ako, ang buhay ay kitlin. Ngunit ikaw, Panginoon, tunay na mabait. Okay, mabait ang Diyos, no? Okay? Wagas ang pag-ibig, di madaling magalit, lubhang mahabagit, banayad magalit. So very graceful ang ating Panginoon, di ba? Nahabag sa akin. Pasinin mo ako, iyong kahabagan. Iligtas mo ako, bigyang kalakasan, pagkat ako'y lingkod mo rin tulad ng aking nanay. Pagtulong sa akin, iyong patunayan, upang mapahiya ang aking kaaway. Kung makita nilang mayroong katibayan na ako'y inaliw mo at tinulungan. Yun. Tandaan natin, ha? Tutulungan tayo ng Diyos sapagkat mahal tayo niya. God loves us. Okay? Alam mo natin yun, di ba? God loves us. Yung ang ating ipagdiriwang na Pasko, ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit pa siya pinanganak? Upang tayo ay kanyang iligtas sa lahat ng ating mga kasalanan sa magitan ng kanyang kamatayan doon sa krus, sa Kalbaryo. So dapat sa Pasko, alalahanin din natin yon. Hindi lang yung sanggol na isinilang sa manger, no? Isang sabsaban. Subalit, tandaan natin, merong krus sa Kalbaryo na doon siya patungo upang iligtas tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Manampalataya lang tayo. We have become believers of God. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, our Lord, Savior, Jesus Christ, that whosoever believes in Him should not perish, but have eternal life. So meron tayong buhay na walang hanggan. Okay? Itong title ng ating meditation ay Graceful. At binasa natin kanina sa Psalm 86 verse 6, no? Give ear, O Lord, to my prayer. Listen to my plea for grace. So, for by grace, okay? Sa magitan ng kanyang biyaya, tayo ay kanyang tutulungan. Okay. Ano may ibig sabihin nito? Graceful.
To be full of grace, that is what we wish. Gusto natin yun, di ba? To be full of grace, that is what we wish. Punong-puno tayo ng biyaya ng Diyos. Tama? And also, we want them to be gifts to the world. Okay? By speaking kind words and doing kind deeds that may not be expected or deserved. To be graceful is to share beauty in a useful way. Ulitin ko yun, ha? Maganda yun, ha? Basahin ko ulit. To be full of grace, that is what I wish. It's what I attempt to show them. Okay? I want them to be gifts to the world by speaking kind words and doing kind deeds that they may not be expected or deserved. Kayo yun. Kayo yan, ha? Kayo yung binabanggit dito. Speaking kind words and doing kind deeds. Yun ang dapat natin ginagawa. No? Speaking kind words and doing kind deeds that may not be expected or deserved. To be graceful is to share beauty in a useful way. So, maganda yung graceful, no? We are sharing beauty in a useful way. In a sense, in today's reading of Proverbs, yung binasa ko kanina, tawikaan yun builds up nung mga binasa natin, okay? It discusses how acquiring and embracing wisdom blesses a person. So, yung binasa kanina ay tungkol sa pagtanggap natin, no? At pagyakap natin sa wisdom. Karunungan, di ba? Wisdom. And that blesses a person. So, wisdom blesses a person. Okay? Maliwanag, ha? When it's lived out, kung kinabubuhay natin yun, godly wisdom, which always show God's kindness and love, so pinakikita natin ang pag-ibig ng Diyos. Okay? Cannot help but be graceful. Okay? To find the path of grace, we need look only to the footprints of our Savior. Ayan. Susundan natin ang mga yapak ng ating Panginoong Jesucristo. Mula sa kanyang kapanganakan, doon sa sabsaban, hanggang sa kanyang kamatayan, doon sa krus, sa Kalbaryo. And then later on, ang kanyang pagkabuhay maguli at ang kanyang pag-akyat sa langit. Okay? To find the path of grace, we need look only to the footprints of our Savior. Susundin natin yun, ang yapak ng ating Panginoon. Throughout His earthly journey, He gave undeserved gifts like healing, food, wine, compassion, life from death. Okay? Ulitin ko, ha? Ano yung mga tinanggap natin yon? What are those undeserved gifts that we are receiving from Him? Healing, kung mayroon tayong mga sakit, kung mga niraramdam sa ating mga katawan. Okay? Healing. Food, pagkain. Okay? Makinig lang, ha? Makinig lang. Wine, compassion, and life, buhay, from death. Even as He hung on the ugly, ungraceful cross. So, kahit kung siya ay nakabayubay doon sa krus, no? Even as He hung on the ugly, ungraceful cross. Okay? He forgives us. He gave forgiveness to all of us.
including the thief on the cross, and of course, Mary and John, nakasama niya doon, nasa kanyang paanan. This is what he did while bearing the sins of the world. True grace isn't beaten down by awful circumstances, but rises above them. Ulitin ko. This is what he did while bearing the sins of the world. True grace isn't beaten down by awful circumstances, but rises above them. And of course, it is God's grace that grant us the gifts of salvation and eternal life. So, magitan lamang ng biyaya ng Diyos, okay, pag-ibig niya sa atin, tinanggap natin ang kaligtasan natin, okay, at ang buhay na walang hanggan. Tandaan natin yan. It's only by grace that we have salvation and eternal life. Okay? Not because we deserve them, but because God, who loves us, is both graceful and gracious. Yun ang ating Panginoon, graceful and gracious. Okay? Maliwanag ba ang aking mga sinasabi rito? Okay, let's pray. Jesus, as you bless us, lead us to follow in your grace-filled footprints. Amen. Let's all join in the Lord's Prayer. Alam natin yan, Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Okay, let us receive the blessing of the Lord. Sa lahat ng mga nakinig, okay? The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord look upon you with favor and give you peace. Okay, maraming salamat sa inyo sa mga nakinig. Actually, sabi ko nga kanina, by just listening, the Holy Spirit works in our hearts to give us faith and strengthen our faith. Okay? Thank you, and God bless you all.